Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Hingi po ako sana sa inyo ng konting pabor. Tulong nyo na lang po sa tulad naming mga content creator. Baka naman po pwedeng paki-like at subscribe. At pakitap na rin tong maliit na bell sa gilid para ma-notify ko kayo pag may bago akong i-upload na video. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Salamat po. Sige, huwag na natin patagalin. Ito na, makinig at manood na po tayo. No one can choose their storms. Walang tao ang makakapili sa kanyang bagyo. You cannot choose your typhoon. Anong ibig sabihin? Kahit anong gawin nating pagpaplano o paghahanda, hindi natin mapipili ang mga problemang darating sa ating buhay. Ang mga bagyo, ang problema, bigla na lang darating yan. Kung makakapili tayo ng problema, hindi ba siguro marami sa atin pipili yung madali, yung mabilis lang. Pero kabaliktaran ng ating nararanasan. Pag dumating yung bagyo, yung problema sa ating buhay, biglaan, napakalaki, napakahirap. Minsan meron mga iba nagninegosyo, pero bigla-bigla may masisira sa kanilang negosyo. Imbis na sila'y kumita, sila'y nalulugi. Merong mga iba, kinasal, okay naman silang mag-asawa. Ang tagal-tagal nilang magkasama, hindi daw sila nag-aaway. Pero mabibigla itong babae, meron palang iba. Tahimik, meron tinatago yung lalaki. Meron pala silang problema. Minsan, itong iyong anak, di mo maintindihan. Bigla-bigla na lang, tahimik, pagkakausapin mo, sasagutin ka, lumalaban, nagre-rebelde. Wala nang respeto sa iyo. Hindi natin mapipili ang mga bagyo at problemang darating sa ating buhay. No matter how much we plan, no matter how much we predict, pag dumating yan, wala kang magagawa. Nandyan na yan. That is the bad news. But what is the good news? Ano bang mabuting balita? Oo, totoo, hindi mo mapipili ang mga bagyo sa iyong buhay, pero kaya mong piliin paano mo haharapin ang mga bagyong ito. You may not be able to choose your storms and typhoons in life, but remember this. This is the good news. You can choose how to face your storms. You can choose how to respond to your problems. We can choose to be like Jesus. Paano ba ang ating Panginoon? Hinarapan niya ang bagyo. Nasa gitna sila ng dagat. Nandun sila sa bangka. Ang ating Panginoon natutulog. Relax na relax. Habang ito naman mga kasama niya, ang mga disipulo, nagpapanik, nag-aalala, natataranta. May dalawang paraan para harapin ang mga bagyo at problema ng buhay. Pwede kang mag-alala o pwede kang magtiwala. Pwede kang magwala o pwede kang maging payapa. What will you choose? How will you respond to the problems that you have now in your life? The good news is you can choose to be like Jesus. Be at peace. Relax. Have faith in the Father. Bakit kaya ng ating Panginoon na matulog sa gitna ng bagyo? Kasi naiintindihan. View your bagyo. At ano po ang kalikasan ng bagyo? What is the nature of the storm? It will eventually evaporate. Mawawala din yan. Lilipas din yan. Sabi nga po ng isang pantas, ang pangalan po niya si Maya Angelou, every storm will eventually run out of rain. Ang ganda po, no? Lahat ng bagyo, kauubusan din ng ulan. Walang bagyo ang nananatili dahil meron lang kakaunting ulan niya. Pag wala na ang ulan, wala na rin ang bagyo. Kaya huwag kang mag-alala. Piliin mo na maging masaya. Piliin mo maging payapa. Piliin mo magtiwala sa gitna ng bagyo ng iyong buhay na hindi mo naman pinili. Meron pong bumisita sa akin dito. 2 beses po silang dumaan dahil the first time, hindi po ako dinatnan sa kumbento. Pero nagpursige, hinintay po ako. Ayaw umalis.
hanggat hindi po ako makita. At nung na-meet ko po sila, tuwang-tuwa ito pong babae. At doon ko po nalaman bakit pala gusto po akong makita. Hindi lang dahil napapanood po ako palagi sa social media. Nagpapadasal po siya. Kinekwento po niya, meron daw siyang stage 4 cancer sa lungs. Hindi naman po siya naninigarilyo. Yun po yung malungkot na kwento. Pero alam niyo po kung ano yung napansin ko. Habang nakikipagkwentuhan siya sa akin, habang kinakausap ako, ngumingiti siya. Napakasaya po ng mukha niya. Sabi ko sa sarili ko, kung ako siguro stage 4 cancer, depressed na siguro ako. Pero bakit itong babaeng ito kaya pang ngumiti? Napakasaya. Ang dahilan, kasi po nagtitiwala siya, kumakapit na lang siya sa Diyos. Isa pong katotohanan ng ating buhay, kailangan nating tandaan. May mga bagay na hindi natin kayang labanan. There are battles that we cannot fight, that we cannot win. Kahit anong gawin mong lumaban, matatalo ka. Merong mga ganyang laban sa buhay. Pero, hindi ibig sabihin na hindi mo kayang labanan yon, talo ka na. Bakit? Dahil maaaring hindi mo kayang labanan, alam mo talo ka, maniwala ka, merong ibang lalaban para sa iyo. Amen? If we cannot fight, if we cannot win the battle, have faith. There is someone fighting for you. Merong mga ibang lalaban, magtatanggol, magliligtas sa iyo. Anong ginagawa ng iyong mga kaibigan? Anong ginagawa ng iyong pamilya, close na kamag-anak? Anong ginagawa ng Diyos? Do not fight the battle of life all alone. You will lose it. But allow God to fight and you will triumph. That is the good news. Huwag niyo pong kakalimutan niyo. Kung malapit ka ng sumuko, tandaan mo, mas malakas ang Diyos. Kaya niya lahat ng laban, kaya niya lahat ng bagyo, kaya din niya yung problema mo. Magtiwala ka sa Kanya. Anong magandang gawin kapag bigo ka at walang bunga ang pagod mo? Halos tayo nararanasan natin yan. Minsan nagtatrabaho ka na nagtatrabaho, parang hindi umaasenso ang buhay. May napanood po ako, nagla-live selling siya ng damit, bata lang, dalaga. Umiiyak. Bakit? Kasi 3 lang yung nanonood doon po sa live niya. Yung cellphone niya, yung pangalawa, yung nanay niya, yung pangatlo, yung kaibigan niya. Parang walang kwenta yung ginagawa niya. Paano siya makakabenta? Nagpapagod siya, pero walang nanonood. Di po ba nakaka-frustrate, nakaka-depress, nakakalungkot yung gano'n? Meron din iba, sinusubukan naman maghanap ng trabaho, hindi makahanap-hanap ng trabaho. Pinapangarap na umasenso, umangat ang kabuhayan, nag-a-apply para makapag-abroad. Bakit palaging deny yung kanilang petition? Gusto mong makatapos, nag-aaral ka naman ng mabuti, pero bakit hindi mo maintindihan yung iyong pinag-aaralan? Gusto mong gumaling, nagpapagamot ka naman, umiinom ka naman ng gamot, nananalangin ka, pero parang kahit anong gawin mo, lalong lumalala ang iyong pakiramdam. Hindi gumiginhawa ang iyong karanasan. Isa sa mga pinakamahirap na karanasan natin ay yung nagpapagod tayo pero walang asenso. Ginagawa natin ang lahat pero walang produkto, walang bunga. Anong magandang gawin? Kasi narinig din po natin sa Ebanghelyo ito. Kahit itong sila San Pedro, buong gabi daw silang nangingisda. Binigay nila lahat na makakaya nila, pero umuwi sila, walang dala. Umuwi sila, walang nakuha. They went home empty-handed. Anong kailangan gawin pag nararanasan natin ang ganito? Pagod na pagod ka, walang bunga. 2 bagay lang po ang gusto kong matandaan niyo. The first one is, keep on believing. Have faith in the Lord. Minsan, imbis na pananampalataya, ano ang tumatakbo sa ating mga isip? Ano ang ating sinasabi sa ating sarili? Puro reklamo, puro tanong sa Diyos. Why, Lord? Bakit po, Panginoon? Bakit ganyan ka? But my dear friends, instead of complaining, instead of asking the Lord why, replace that with faith. Replace that with trust. Basahin niyo po ang Biblia. Kalahati po ng laman ng Biblia tungkol sa sakit at paghihirap. Alam niyo po ba kung tungkol saan naman yung kalahati pa ng Biblia?
tungkol naman sa kung paano tayo tutulungan ng Diyos sa gitna ng ating mga sakit at paghihirap. Half of the content of the Bible is about pain and suffering. That is the bad news. But the good news is, if you read it through, pagpatuloy mo ang pagbabasa ng Biblia, makakakuha ka ng mabuting balita. Ano yun? Hindi mananatili ang sakit at pagdurusa sa buhay mo. Ang ending, ang katapusan ng kwento, maganda. Ano yun? Kaligtasan, tulong ng Diyos. Sa gitna ng kadiliman, tinutulungan tayo ng Diyos. Ang mga nahihirapan, silang inaangat at tinataas ng Diyos. See? Puno ng hirap at pagdurusa ang buhay. Oo, pabigat yan, binababa ka. Pero huwag kang titigil, huwag kang susuko dahil hindi pa tapos ang kwento. The other part of the story is how will God lift you up? But God cannot lift you up if you do not believe in the Lord. Amen? Paano ka tutulungan ng Diyos kung hindi ka naniniwala sa Diyos? Paano ka iaangat ng Diyos kung sinuko mo na? Di po ba? Oo, sumuko ka, pero isuko mo sa Diyos. Amen? Keep on believing. Keep on trusting. At yan ang ginawa ni San Pedro. Naniwala siya. Wala naman mawawala sa kanya. At wala din mawawala sa atin kung tayo ay magtitiwala sa Diyos. Amen? Pangalawa, keep on struggling. Keep on working. Pagpatuloy mo ang pagpapagod mo, pagpatuloy mo ang ginagawa mo. Sinabi ni Jesus, diyan sa iyong lambat, itapon mo ulit. Pagpatuloy mo. Sige. Sino ang tunay na bigo? Who is the real failure? Ang tunay na bigo ay yung tumitigil. Tandaan niyo po. Kung pagod ka, magpahinga ka. Pero huwag kang titigil. Pagpatuloy mo. Because remember this, effort comes before excellence. Amen? Ulitin niyo po yun. Effort comes before excellence. Kung gusto mong makuha ang pinaka-mabuti, pinaka-maganda sa iyong buhay, kailangan pagpaguran mo pa. Huwag kang titigil. Konti na lang. Makukuha mo na. Meron pong lumapit sa akin, nagpapatulong, papakounseling. Umiiyak kasi itong kanyang asawa nakikipaghiwalay. Tanong ko naman, ano ba nagustuhan mo sa asawa mo? Bakit sinagot mo siya? Ang sagot po niya sa akin, Father, napakasipag po na manligaw eh. Napakasipag po, araw-araw pumupunta sa amin, nililigawan ako. Masugid po. Kaya po sinagot ko siya. Sabi ko naman, yun yung problema. Kasi dati, tingnan mo, nag-e-effort siya. Eh ngayon, di ba? Ang tanong, nag-e-effort pa rin ba siya? Hindi na po, sabi niya. Yun yung dahilan why your marriage is falling apart. Yun yung dahilan bakit nasisira, nabibigo ang inyong relasyon. Dahil wala na siyang ginagawa. Tandaan niyo po yung effort comes before excellence. And grace builds upon nature. Kailangan may pundasyon ang grasya ng Diyos. Paano kanya bibigyan ng bendisyon kung walang pundasyon, kung wala kang ginagawa? Di po ba? Hindi tayo papabayaan umuwi ng Diyos na luhaan. Chowking, siomai, chow fan. Tayo papabayaan ng Diyos umuwi na walang dala, walang bunga ang ating kapaguran. Basta't tandaan natin, magtiwala tayo sa Kanya at huwag kang titigil sa pagsisipag, huwag kang titigil sa iyong ginagawa. Keep on believing, keep on struggling. The good news, God will not allow you to go empty-handed. Your efforts will have a fruit in God's time.